So, what's up sa inyo mga tet kuya? Ako nga pala si Killen at tayo nagbabalik muli dito sa Grow a Garden. So, finally mga tet kuya, dumating na yung part 2 update ng ating cooking event and nandito na yung rat connoisseur na pinag-usapan natin nung last leaks, no? So, dumating nga siya and siya yung bagong NPC natin, no? Pag-uusapan natin yan and yung mga method na pwede nyong gawin para mas mapadali yung pagkuha nyo ng gorilla or yung tinatawag na chess, okay? Yung culinarian chess, yung ganito. Para makakuha kayo ng madalian nang hindi umaaksaya ng sobrang pagkatagal-tagal, okay? So, bago natin umpisahan tong video to mga tikuya, syempre, umpisahan muna natin ito sa mga pa-washout. Okay, umpisa muna natin sa pinaka-basic, no, mga tet kuya. So, nakita nyo naman, dumating na yung rat connoisseur. And medyo kakaiba siya ng konti kay Crispy. Kasi unlike kay Crispy, ang hinihingi niya is mutation. Mutation food. And yung mga mutation food is magagawa nyo rin sa cooking pot nang hindi kinakailangan ng malalaking size or any rarity. So, yun yung mga napansin ko. Kahit anong rarity na ibigay mo sa kanya is almost same lang yung rewards. Ang nagbabago lang is yung chance na makuha mo tong mga rewards na to. Kumbaga, kahit anong rarity siguro ng pagkain na ibigay mo, mananatiling 5% chance na lalabas yung Gorilla Chef doon sa pinaka-rewards na pagpipilian mo, 'di ba? So, makikita nyo naman dito sa pot kung paano kayo makakakuha ng pinaka-mutation food as long na ma-hit nyo yung green mark. Mataas na yung chance. Actually, lagi kong nilalagay sa 90 plus para guaranteed almost. And maganda kung gagamitan nyo yan ng, yun nga, nung gorilla. Kasi yung gorilla is, ang ability niya is, kaya niyang doblehin yung nakukuha mong food dito. Kaya niyang i-duplicate. So, yun yung maganda doon. So, yun yung pinaka-basic premise ng event na to. Lalagay ka lang ng food na may mutation. Pag mas madami, mas mataas yung mutation bar na ibibigay. Tapos, ibibigay mo lang dito kay Rat Connoisseur. Diba? Sobrang dali lang. So, paano ba natin mapapadali itong method na to, mga tit kuya? Paano ba yung way or efficient way para madagdagan yung pagkuha natin ng mga mutation na food? So, yung pinakaunang paraan talaga ay yung bumabalik ulit, no, mga tit kuya, yung sikat ulit, which is yung tomato method. Alam niyo naman kasi yung tomato, napakadali niyang patubuin and mabilis siyang tumubo and madami rin yung binubunga niya. So, madali lang siyang ilagay, madali lang din makuha yung seeds, okay? Sobrang dali, halos lahat ng palibot sa tomato, about sa tomato is madali lang. Lalagyan nyo lang ng sprinkler katulad nito, lalagyan nyo lang ng honey glaze or ng chalk sprinkler kung meron pa rin kayo. Meron na kagad kayong dual mutation, 'di ba? So pwede niyo yung parisan or pwede niyo pa yan mapaganda kung gagamit kayo ng giant ant na kayang mag-duplicate ng mga kinukuha nyo and axolotl na kayang mag-replant. Okay, yun yung dalawang pwede nyo pang gawin o gamitin para mas mapaganda yung pagme-method nyo dito sa tomato. So, yung pangalawang method na pwede nyong gawin is yung ginawa natin last time ng Zen event, which is yung Kodama method. So, gagamitan nyo lang sila ng Zen plant. Kahit anong Zen plant, tapos gamitan nyo lang ng Corrupt Kodama at Kodama. So, bakit dalawa? Bakit yung dalawa? Kasi magkaibang mutation sila. Ibig sabihin, malaki kagad yung papatong sa mutation bar. So, yun yung maganda. For sure, halos lahat sa inyo is marami pang Zen seed packs. Kasi nag-grind kayo for sure ng Zen eggs. Pag rinay nyo kasi yung Zen eggs dun sa Zen channeler, magkasama po kasing seed pack yun. So, for sure, may mga nakatabi kayo, check nyo lang. And pwede pa kayo makakuha dyan and makapag-grind ng Serenity. Yan yung pinakahabulin nyo talaga, Serenity. Kasi madaming bumunga yan and mabilis lang siyang tumubo. Then yung last method siguro na pwede nyong gamitin mga tit kuya is yung Tanjozuru tsaka Kappa plus pancake stack. So makikita nyo may pancake stack dito yung sa tomato ko. Kasi pwede ko siyang gamitan ng Tanjozuru and ng Kappa. Alam nyo naman nagagawa ng pancake stack, diba? Kaya niyang mag-attract ng pets sa gitna for a brief time, okay? So yung Tanjozuru pwedeng pumunta dito tapos mag-skill ng Tranquil and yung Kappa naman pwede niyang
pwede niyang i-attract dito para magbigay ng wet, tapos pwedeng gawing bloodlet. So yun yung maganda doon sa dalawang pet na yun pag pinagsama nyo. Actually, pwede pa palang dagdagan yung sa yung sa Kodama. Kung gusto nyo lang pwede pala kayo gumamit ng Raptor. Okay? Yung Raptor is kaya niyang magbigay ng Amber with a small chance kapag nagpipick up ka din. So, almost similar din siya sa Kodama pero Amber yung dinadagdag. So, kung makakuha kayo ng Tranquil, Amber, tapos Corrupt, edi mas madali nyo mapupuno yung mutation bar, diba? Siyempre, of course, basta tatandaan nyo lagi, kapag magko-collect na kayo dito ng mga mutation food nyo, kailangan po naka-full equip kayo ng Gorilla, okay? I-maximize nyo yung libreng pet slot, no? Mag-dedicate kayo ng isang buong pet slot para sa Gorilla Chef para ma-maximize nyo yung pagkuha nyo ng mga mutation food na may bibigay nyo dito sa Rat Connoisseur. Actually, ano sa tingin nyo mas magandang i-grind? Etong Rat Connoisseur or etong si Crispy? Para sa akin kasi so far mga titkuya, ang maganda lang habulin kay Rat Connoisseur ngayon is yung dalawang bagong plant tsaka yung pet na bago, yung Lobster Thermidor. Siguro yun lang yung pag nakuha nyo na, pwede na ulit kayo bumalik kay Crispy kung nag-grind kayo ng egg para sa ferret. Kasi mas madami pa rin yung reward ng gourmet egg dito compare dito kay Rat Connoisseur kasi makikita nyo, isa-isa lang yung choices nyo dito lagi. And very limited lang, no, mga tetkuya. Para sa akin, mas maganda pa rin talaga si Crispy if egg ang habol nyo. Pero kung gusto nyo yung bagong pet, syempre kay Rat Connoisseur kayo. Tigpa 5 minutes lang naman lagi kapag maliliit na fruit lang ginagamit nyo dito kay Rat. Pero pag kay Crispy, kailangan nyo kasi ng malalaki para mabigyan kayo ng mas maraming reward. So, depende talaga sa free time nyo. Kung madami kayong oras, okay, kung active kayo, pwede siguro kay Rat Connoisseur. Pero kung wala kayong oras or limited lang yung time na available sa inyo, i-grind nyo na lang po yung kay Crispy. Kasi kahit pa paano nagbibigay siya ng egg, every prismatic or transcendent tier ng mga pagkain na ibibigay nyo. Ay, nakalimutan ko pala sabihin ng mga tetkuya, meron nga palang kitchen storm na pwede nyong gawin. Okay, pwede nyong gawin kapag gusto nyo mabilisan ng craft. Magpa-kitchen storm muna kayo, tapos biglang gawa ng pang kay Rat Connoisseur. Mas mabilis yon. Actually, mas madali pag ganun talaga. Maganda kung may stock na kagad kayo ng maraming mga mutated fruits kapag gagawin nyo yung kitchen storm. Pag iti-trigger nyo para tuloy-tuloy lang yung paggawa nyo. Gawa lang muna kayo ng gawa, sa kanyo ibigay kay Rat Connoisseur kapag natapos na yung kitchen storm para masulit yung kitchen storm. Maganda rin yung kitchen storm kasi 2 times siya sa level 1 tas tumataas siya ata ng 0.5 every level. So far kasi nabot ko lang level 2 kasi nga medyo mahal yung mga hinihingi ni Crispy kasi nga kailangan nyo ng transcendent na mga pagkain. Ang binibigay lang kasi ng isang transcendent, alam ko 19 points. 19 points yung binibigay ng isang transcendent. So, hindi naman madali crap yan, lalo na kapag umaabot ng isang oras. So, mga atin ko yung mag-proceed na tayo sa giveaway natin nung last video, no? Hindi ako nakagawa kahapon kasi naging busy. Okay? So, ito na. Titignan natin yung winner in 3, 2, 1. So, ang winner po ay si Anime1234 Kev. Okay? So, pa-washout Kuya Albert. Okay? Rolly670 yung kanyang username. So, congrats sa'yo, Anime. I-add na lang kita. Tapos, chat mo sa akin kung anong time ka magiging available para makuha mo yung reward. So, ikaw ata to, Rolly670. May mga ibang Rolly, hindi ko alam kung mga alt mo to. Pero, Rolly670, yung sabi mo, naka-caps lock lahat, kinapi-paste ko lang yung name mo. Ito lang yung lumabas, yung Rolly670. So, kung ikaw to, accept mo na lang ako. Tapos, chat mo ako, okay? Para sa ating pag-giveaway ngayon is malakalaki mga tetkuya, no? Kasi mamimigay tayo ng Kitsune Corrupted. Baka kala nyo Kitsune na pula. Mahirap makuha yun. Kitsune na Corrupted na bigay po ni Igris sa atin, no? So, thank you kay Igris sa pamimigay nito pang giveaway. And dadagdagan ko po ng Gorilla Chef. So, marahil sa inyo, yung iba wala pang full team. Kasi ako naka-full team na ako, kaya hindi ko na kailangan ng extra Gorilla. So, papamigay ko na lang sa inyo to. Etong Corrupted tsaka Gorilla yung dalawang mapapanalunan nyo. So, ang kukomment nyo lang po mga titkuya is hashtag Chef Igris.
Okay? So, yan lang yung kailangan yung i-comment, hashtag Chef Igris kasama ng inyong username. Huwag nyo kakalimutan, syempre, kailangan naka-like and subscribe din kayo sa ating YouTube channel. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Ginawa ko lang as short as possible yung explanation ko ngayon kasi iba dapat talaga gagawin mong video, pero gusto ko lang i-share kahit pa paano yung alam kong method and yung current method na nagana. So, hanggang dito na ako mga tit kuya. Next video, pag-uusapan natin yung era na paparating sa Grow a Garden kasi dapat yun talaga yung topic ko ngayon, pero bukas na natin pag-usapan kasi medyo mahaba yung sinabi ni Jandel and idadissect ko pa paunti-unti yung message niya kasi darating po yung malaking pagbabago sa Grow a Garden. Paunti-unti nyo mapapansin yun sa mga next updates. So, i-explain ko yun bukas sa inyo. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!